Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Napakabuti mo.
sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. O Diyos, walang papantay sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo ang kailangan namin. Pag-ibig mo ang magpupuno sa amin. O Diyos, napakabuti mo. Oh, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhati ka. Tunay nga'y mabuti ka. Napakabuti mo. Oh, di ka nagbabago. Noon, ngayon, magpakailan pa man, sa buhay ko'y tapat. O Diyos, napakabuti mo. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhati ka. O Diyos, karapat-dapat ka. Napakabuti mo. O Diyos, di ka nagbabago. Noon, ngayon, magpakailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. O Diyos, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhati ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, magpakailan pa man, sa buhay ko'y tapat. O Diyos, salamat, di ka nagbabago. Ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang katapatan mo. O Diyos, ika'y sapat na sa amin. Pinupuri ka namin, karapat-dapat kang purihin. Salamat, Panginoon. Oh, di ka nagbabago. Hay sarap ng presensya mo, Diyos. Pag-ibig mo, kabutihan mo,
Salamat, Panginoon. Tunay na ang presensya mo ang nagbibigay ng kapahingahan. Salamat na yung pag-ibig mo, yun yung nagpupuno sa amin. Salamat yung katapatan at kabutihan mo ay hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, na patuloy kaming makakapagpahinga sa presensya mo, Panginoon. As we seek you in your word. Salamat, Lord, that you will reveal yourself to us, Panginoon. Salamat na hindi ka napapagod, Panginoon. Ipakilala yung sarili mo, ipakilala yung kabutihan mo, yung katapatan mo sa mga anak mo. Salamat, Panginoon, na hindi ka nagsasawa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. So, Lord, sa pakikinig po namin, patuloy po kayong mangusap, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon. Nakikita nyo yung bawat puso ng bawat isa, kung paano kami nangangailangan, Panginoon, ng salita mo, ng presensya mo, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon, oh God. So, Lord, salamat na hindi mo to pinagdadamot, Panginoon. Hindi mo to pinagdadamot ngayon. So, Lord, have your way in our lives. Have your way in every homes, Panginoon. Have your way in every hearts, Father. So, Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw. It's my opportunity to be here to thank God and proclaim the word and the good things. Brothers and sisters, many of you know my struggles in my life, especially to Brother Oji, my husband. I cried. I feel hopeless dahil that time we are not engaged to God. Hindi pa ako full trusted kay God, even though I attended to our church. One day, I was invited one of my sister, to attend a care group meeting. Exactly, the topic is related to all my struggles. I heard one verse, "Cast your burden upon the Lord, He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken." Nagpatuloy ako sa pakikinig hanggang sa may magrima sa akin ang verse na yon. I think wala naman mawawala kung susunod ako sa tama, kung susunod ako sa ating Panginoon. Tama naman po, ang gusto lang naman ng ating Panginoon, ang tayo ay sumunod sa Kanya. May kahirapan kasi paano, di ko pa siya nararamdaman. But inisip ko, God said nga, He will never allow the righteous to be shaken. Days goes on. Sige Lord, magpapatuloy ako sa pagsunod. Ang mga alam kong mali, di ko gagawin para sa ikabubuti ng aking pamilya. Pero habang ako lumalakad kasama si Lord, may mga pagsubok pa rin to test my faith. One of my friend come to me, need my help. She is pregnant. She cried, nagmamakaawa, gusto niya tanggalin ang batang kanyang pinagbubuntis. She offered money kahit magkano. Nagbugtong hininga na lang ako. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Sabay sabi na, Lord, is this your test to test my faith? Abortion is a big sin. I refuse to help her because I don't promise to God. I talked to her, but you know, brothers and sisters, kinausap ko siya, tinanong anong problema. Hindi ko alam na nakapag-share na pala ako. While I'm talking to her, she cried. He opened up the reason kasi daw magulo na ang pagsasama nila ng asawa niya dahil may bisyo. Sabi ko, hindi yun kasagutan sa mga problema niya. Nakaka-relate ako na ikinuwento ko tuloy ang aking experience sa paano at binago ni Lord si Brother Oji. Matagal kami nag-usap that time, mga brothers and sisters. Di ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para maikwento ko ang aking naging buhay. Sa pamamagitan pala nun, nakakapag-share na ako. Thank you, Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Amazing po talaga ang ating Panginoon. Ang gusto lang po pala talaga ng ating Panginoon, ang tayo ay sumunod sa Kanya. Na
pakumbaba at dapat din ninyong malaman na papatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa ngayon, kami pong buong pamilya, bangabat po hiwa-hiwalay kami at hindi namin nakakasama sa pagsamba ang aking mga anak. I do believe may gagawin at kikilos ang ating Panginoon sa buhay ng aking mga anak. Buhay po ang Panginoon. Bakit? Sobra-sobra pong pagbabago ang ginawa niya sa buhay ng asawa ko. We are here standing still in front of you to testifying the goodness and faithfulness of God, that despite of all struggles that we've been through, ang Panginoon always there to lift us up. God did not promise days without pain, laughter without sorrow, but He did promise strength for the day, comfort for the tears, and light for the way. Kaming mag-asawa ay patuloy na maghahawak kamay sa pagsunod sa Panginoon, hawak kamay sa pananalangin, hawak kamay sa harapin ng buhay kasama ang ating Panginoon. Because He promised us, I will never leave you nor forsake you. At kami ay magpapagamit sa Panginoon to be a vessel of His word and love. My brothers and sisters, whatever you face trials, always remember this. Cast your anxiety on Him because He cares for you. Thank you, Lord. Praise be to God, at kaming mag-asawa ay binigyan ng pagkakataon upang ang aking asawa sa makapag-testimony. Masasabi ko lang sa iyo, my love, my hair, my skin, uncertain, but my heart is still loving you. Sa totoo lang, ang tao talaga pinanganak yan ng double blind. Sabi nga sa kantang Amazing Grace, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see the truth. Jesus said, as to Bartimaeus, anak ni Timeo to, makikita natin ito sa Mark chapter 10, verse 46. What do you want me to do for you? Bartimaeus said to Jesus, I want to see. Jesus said, go, your faith has healed you. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa panahon at oras na ibinigay niyo po sa amin, Lord. Salamat tonight, Panginoon, na gamitin mo po ako, Panginoon, bilang isang tools lamang para dito sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, na loobin mo po, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, sa mga salita mong ito, na magkaroon ng kabuluhan sa bawat bahay, Panginoon, na nakikinig sa mga oras na ito. Lord, we thank you so much sa lahat po, Panginoon, na ito'y binabalik namin sa iyo, na may papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Nowadays, kamusta na po sa pandaming pagsubok sa ating buhay? Saan ba nakapokus ang ating Panginoon? Kay Jesus ba? O sa mga problema? Apostle Paul says, as it's written, there is no one righteous, not even one. Wala raw matuwid, wala raw kahit isa. There is no one who understand. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. There is no one who seek God. There is no one who have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagmakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 23, for all have sins and fall short of the glory of God. Church, tonight is our topic about is the eyes of the Lord. Ang text po natin, Proverbs chapter 15 verse 3. Ang sumulat nito, isang matalinong tao, full of wisdom and knowledge. Mula sa angkan ni Ruth, asawa ni Boaz, anak nila si Obed ang ama ni Jesse, si Jesse ang ama ni David, at si David ang ama ni Solomon, si Solomon ang sumulat ng kawikaan. Ito yung ating paksa. The eyes of the Lord, everywhere, keeping watch on the weak and the good. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, masama at mabuti pawang minamasdan. So, dalawang bagay ang tinitingnan ng Diyos, mabubuting gawa at masasamang gawa. According to the scripture, book of Hebrews, says here, Hebrews chapter 4, verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him who we must give account. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag, lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit, tulad ng pangyayari kay Adan at Eva.
Nagtago sila dahil sa pagsuway nila sa Diyos. Kinain nila yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal kainin. Kaya hinanap ng Diyos si Adan, saan ka naroroon? Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Minsan ang tao kapag nagkakasala, umiiwas yan sa kasalanan. Gumagawa ng alibay, makalusot lang. Sa mata ng tao, pwede kang lumusot. Sa paningin ng Diyos, hayagan yan. And He said, who told you that we're naked? Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Ang Diyos, hindi natin mapapaikot yan. Alam niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Kaya ang tanong ng Diyos kay Adan, bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? So, everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him. Letter A, naramdaman mo na bang malayo ang Panginoon? Sa tao, pwede kang dumistansya, pero sa Diyos, huwag kang didistansya, siguradong mapapahamak ka. Proven yan. Number 2, letter B, our sight is limited but God's sight unlimited. Ang ating pananaw may hangganan, ngunit sa Panginoon ay walang hanggan ang pananaw. Dito sa mundo, walang forever. Everything will end. Matatapos at matatapos yan. Letter C, the God of the universe is considering everything you do. Ang lahat ng bagay na iyon ay yung gawain ay tinatanggap ng Panginoon. May panahon at hangganan, good or bad, inaalaw niya yan. And letter D, then what does the eyes of the Lord search for? Ang tanong, ano kaya ang hinahanap ng Panginoon sa atin? Number 1, nothing escaped the eyes of the Lord. Sabi sa Jeremiah, chapter 23, verse 23 and 24, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin, makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Letter A, there is no place we can go that He can see us. Hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Ano man ang ating ginagawang pagtulong sa ating kapwa, alam ng Diyos ang motibo ng ating puso. Letter B, there's no darkness so black He can't see. Kahit anong dilim, kaya pa rin niyang makita. Naaalala ko tuloy ng mga panahon, ako'y nag-good time. Gusto ko sa madilim na lugar para huwag akong makita. But, nang masumpungan ako ng Panginoon, uncovered pala ako sa kanyang harapan. Siya pala ang lumikha ng dilim at liwanag. Letter C, there is no hide and seek with God. Ang lahat ng nasa atin ay alam ng Diyos, sabi ng Diyos, buhok niyo man, bilang ko na, kaya hindi natin siya nakukupitan. And letter D, there is no hide and seek with God. Walang tagu-taguan sa Diyos. Hindi pwedeng lulubog, lilitaw sa paggawa. Sa pagsamba, hindi pwedeng mag-iinit, hindi pwedeng manlalamig. Kailangan on fire in faith. We always keep in mind God is consistent. Letter E, His eyes also know the difference between evil and good. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng tama at mali. Jesus is alone ang nakakaalam ng ating sarili. Kilalang kilala niya tayo kaysa sa pagkikilala natin sa ating sarili. And letter F, sa mata ng tao, makakapagtago ka. Sa mata ng Diyos, hindi po pwede. Sa korte, pwede mong itago ang kasalanan. But before God, ang lahat ng bagay, lantad yan. Isuko natin ang lahat ng yan. And letter G, every heart, every tears, and every thought is everything. Walang makakaiwas sa mata ng Diyos. Ang lahat ay nasisiyasat niya. Alam niya ang isip, ang pagpapala man ayan, o pagpapalo, hindi tayo makakaiwas diyan. And letter H, kailanman hindi niya inilayo ang paningin niya sa atin. Alam ng Diyos ang ating kahinaan. Sabi ng Diyos kay Paul, kung saan ka mahina, doon kita palalakasin. And letter I, ang lahat ng kaganapan sa buhay mo ay alam ng Panginoon. Ang tao, kaya siya nagtatagumpay sa larangan ng paligsahan, hindi dahil talented ka.
sa singing contest. Kaya ka nagwawagi hindi dahil talented ka. Ang negosyo mo, kaya lumalago, hindi dahil talented ka. Sa trabaho, kaya ka napopromote, hindi dahil talented ka. Ang lahat ng ito, kaya ka nagtatagumpay, dahil anointed ka ni Lord. And letter J, lahat ng sakit, hirap, luha, at lahat ng iniisip mo ay kanyang nakikita. Bless you. Sabi sa Psalms 119 verse 50, sa panahon ng kahirapan, ang matatamo mo ay kaginawahan. Magtiwala ka lang. God is with us. Letter K, lahat ay nakikita ng Panginoon. Whatever you do it na may pag-ibig sa Diyos. Maging open tayo sa ating pamilya, maging sa kapatid natin in faith. And letter L, alam ng Diyos ang lahat ng ating kagustuhan. Walang mahirap na bagay sa Kanya. Kayang-kaya niya tayong pagpalain, kaya niyang i-prosper ang ating pamumuhay. Matuto lamang tayong sumunod sa kanyang kalooban. And number 2, the eyes of the Lord look at the heart. Sabi ng kasabihan, ang mata, ang bintana ng ating puso. Kaya pala, during malayo ako sa Diyos, kapag ako may ginagawang kasalanan, sinasabi ng aking better half, tumingin ka sa akin. Ng diretso, may kasalanan ng puso mo. Dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 1, makikita natin kung paanong inalis ni Lord si Haring Saul, ang unang hari ng Israel. The Lord said to Samuel, I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. And verse 2, but Samuel said, how can I go? If I Saul hear about it, he will kill me. Papatayin ako. May hardship talaga ang pagsunod sa Panginoon, kaakibat ang takot. But God will make a way. Hindi kanya pababayaan, just follow to Him sa ipinagagawa niya. So, the Lord said to Samuel, take and hyper, yung dumalagang baka, with you and say, I have come to the Lord. Nang makarating na si Propeta Samuel sa Bethlehem, inanyayahan niya si Jesse at pati ang kanyang mga anak sa paghahandog. At nang makaharap, sa verse 6, sila, nakita ni Samuel si Eliab. Ito yung matandang kapatid ni David. Pinagmasdan niyang mabuti at sinabi ni Samuel sa kanyang sarili, surely, the Lord's anointed stand here before the Lord. Minsan, nakakala natin ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin, tama sa paningin ng Diyos. Kahit pala propeta, nagkakamali din. Tingnan ninyo ang sagot ng Diyos sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. For I have rejected, buti na lang, malita ko. For I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Puso pala ang tinitignan. Sabi niya nga, ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Panlabas ng anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Jesus doon sa mga Pariseyo, na huwag kayong humatol na ayon lamang sa anyo ng tao. Humatol kayo yung nandoon sa loob. So David anointed second king of Israel mula sa pagpapastol hanggang gawing hari ng Israel. Now, what is attribute or character na nakita ng Diyos sa puso ni David? Number 1, ano ang hinahanap ng Panginoon sa puso mo? Yung maging sincere ka, yung may basag na puso before God. Yung handa kang sumunod. Number 2, may nakita ang Panginoon kay David na hindi niya nakita sa iba, submission. Sumunod na may pananampalataya, yung bago mo harapin ang gera sa buhay mo, sinasubmit mo muna sa Diyos kung ano ang iyong gagawin. Number 3, ayon sa pagmamahal ni David sa Diyos, laging uhaw ang puso niya sa salita ng Diyos. Yung mas masarap pa raw sa pulupukyutan sa kanyang panlasa ang salita ng Diyos. Number 4, nakita ng Diyos, nakita niya na kahit bata si David, ito'y karapat-dapat sa kanan ng Diyos, na kahit dumaraan sa matinding pagsubok, marunong magpasalamat sa Diyos. And number 5, nakita ng Diyos ang ugali ni David para maging hari ng Israel.
Alam ni David, ang Diyos ng Israel ang naglagay sa kanya upang maging hari. Alam niya na mayroong hari ng mga hari na pwede niyang, ito yung nakinikilala niya. Alam niya kung sino lamang siya sa harapan ng Diyos. And number 6, nakikita ng Diyos ang pamumuhay ng lahat. So, nothing to hide before God. Number 7, ang Diyos ang naghahawak ng mga pusong sumusunod sa atin. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Makikita po natin ito sa Gawa chapter 17 verse 27. Number 8, walang naiiwan o nawawala sa paningin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob. Romans chapter 11 verse 29. Number 9, marami ang nakatago sa puso ng tao pero nakikita ito ng Diyos. Isuko natin ang lahat sa Kanya. Surrender all. Mapapagod at mapapagod lang tayo. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Number 10, nakikita ng Diyos ang puso mo. Ang isang taong may Kristo sa puso, magiging fruitful life. Kapakinabangan ka to the other people. And number 11, ang buhay na nakaugnay sa Kanya, there is love, there is joy, there is peace. Ang sarap mabuhay. Dumaraan ka man sa matinding pagsubok sa araw na ito, alam mong hindi ka mapapahamak. Jesus is along the way. Number 12, kapag ang puso mo ay mabuti, ang kalalabasan ay kabutihan. Your love for the Lord is keep growing. Hindi ka nagsiserve sa Lord for receive the blessing from Him. Kaya ka nagsiserve kay Lord because naranasan mo ang pag-ibig ni Jesus sa buhay mo. Number 13, kapag mabuti ang puso mo, makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Promise of God, never leave us nor forsake us. Sa gitna ng kahirapan ang nadama ko'y aliw, pagkat buhay ang natamo ng pangako mo sa akin. Number 14, kapag ang Diyos ang tumingin sa puso, kailangan itong alagaan. Kapag binago ang buhay natin ni Lord, maging extension tayo ng blessing ni Jesus. Ilapit din natin ang buhay ng ibang tao sa Diyos. You are the light and you are the light and salt of the earth. You do the will of God. Number 15, magdiwang na kung ang iyong puso ay tama, ang lahat ng pagpapala ay nasa sayo. Kapag ang puso mo ay may Jesus, nagiging productive ka. Nagiging blessing ka ng pamilya. Pagpapala ka sa ibang tao, sa relative mo, sa katrabaho mo, nakikita nila ang masaganang bunga sa buhay mo. Nakakaroon sila ng pag-asa. Ang buhay mo may vision. And lastly, if God seeing everything about the things that disturb you, just continue to walk in His way. Please Him. Kung may mga bagay na nagpapagulo sa iyo, magpatuloy lamang ng pagsunod sa Kanya. Read the Bible to really know what is God. And lastly, 1 Peter chapter 12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay Kanyang pakikinggan. Ngunit, ang masasama ay Kanyang sinasalungat. Let's pray again. Lord, we thank you so much. It's a wonderful message tonight, Panginoon. Lord, salamat po at binuksan mo, nag-enlight na naman po sa amin, Panginoon. Kung ano man po pala ang aming mga pinagdaraanan, Lord, magpo-focus lamang kami sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang kami titingin, Lord. Ang lahat ng bagay, Panginoon, na kailangan lamang pala, isuko namin ito upang kami magkaroon ng katagumpayan sa piling ni Jesus. Lord, maraming pong salamat sa mga salita mong ginamit na ito, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, na ito'y magbibigay sa amin, Panginoon, na magiging makulay ang aming pamilya, Panginoon, kung paano namin ito i-handle ang aming asawa, ang aming mga anak, kung kami man ay nasa trabaho, kung paano kami makikisama, Panginoon. Lord, sa kabila ng napakarami naming pinagdaranan itong year 2020, Panginoon. Lord, idinadalangin ko rin po sa iyo ang ibang bayan, Panginoon, na nasalanta, Panginoon. Lord, sabi mo nga, nothing happen without cause, Lord. Na mayroong kang magandang gagawin, Panginoon, sa lahat ng mga nasalantang ito, Lord. Ang nais mo lamang, Panginoon, ang makita ka, Panginoon. Lord, pagkat ang tao, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na ito'y double blind, Lord. Ngunit, Lord, kung ikaw po ang
magpapaunsa sa amin, Panginoon, na ikaw ang gagamot sa amin, Panginoon. Lord, katulad ng ginawa mo kay Bartimaeus, Lord, na kung paano mo binigyan, Panginoon, na nakakita siya, Panginoon. Lord, hindi po malabo, Panginoon, na mangyari rin sa buhay namin ito bilang mananampalataya, bilang mga anak mo, Panginoon, na dumaraan sa matitinding pagsubok na ito. Lord, maraming pong salamat. Maging ako man, Panginoon, na ginamit mo makatayo rito, Panginoon, na binigyan mo ng opportunity, Panginoon, na kung paano, Panginoon, maihayag ang iyong mabuting balita, Panginoon. Lord, ang lahat po ng ito, ibinabalik ko sa iyo, Panginoon. To God be all the glory, O God, sapagkat ang lahat ng ito, wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Gayon din po, Panginoon, yung ginamit mo, Panginoon, nakita ko po kanina kung paano, Lord, inihanda ni Pastor Andy, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. I-bless mo siya, Panginoon, spiritually and physically, Lord. Kung ano pa man po, hindi ko po alam kung ano pa po, Panginoon, ang kanyang hinihingi sa iyo, Panginoon. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, ito'y para sa kingdom mo, ang kanyang desire, Panginoon, into other people, Panginoon, na madala niya rito sa iyong iglesia, Lord. Lord, gagamitin mo pa siya, Panginoon, magiging ibubuhos mo, magiging irigasyon, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, na upang maging kagamit-gamit pa ang buhay, Panginoon, ni Pastor Andy, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, pagkat ito po yung kauna-unahang tinayo mo ko sa lugar na ito. Lord, maraming pong salamat. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ibinabalik ko sa iyo na may papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.